Hello bayan, magandang gabi po. At salamat ng malaki kay Yahuwah, sa Amang Yahuwah. Dahil ika nga nag-aantay na lamang po tayo para sa aking operasyon. Meron lang po kung isang mga concern, hindi po to basta-basta concern. Medyo mabigat din po ito. Almost a month na, I think mga since started ito is January. Binabati ko po ang lahat po ng mga Pilipinong patuloy na lumalaban sa tunay na karangalan ng ating bansa. Lulan ng pamunuan ni Lupin at korupsyon. Alam naman natin na nilabasan na ng order ng Supreme Court. Ang executive na tumalima ito sa panawagan tungkol sa submission ng mga ilang particular issue. But we monitor this one kung mangyayari. Isa pong sangay ng sambayanan ang patuloy niyang idinidiscuss na buhayin kung nararapat na at hinug na ang isang prominenteng vigilante group. Sa nakikita po namin, may probabilidad na maging epektibo ito, pero hindi po natin alam ang sangay kung ito ay magiging legal o hindi. But to conspire that these decisions is overwhelming today, I think napapanahon, pero sa papaanong programa at gagalaw ito, kailangan po ay nakaangkop, no? Para ma-resolve ang mga pangangailangan at mabigyan, no, ng description, wasto, para po sa kahilingan ng taong bayan. Babalansin ito sa isang programa ng pag-aaral kung ito po ay legal sa kanyang aksyon. Sufficiente sa budget. Kasi sobra ng garapal. Ang mga magnanakaw na, ang isa pang makakapal, ang matitigas ang muka na mag-deviate ng mga rason na ito ay walang katotohanan. Kahit itinuturo na sila ng mga witness, sasabihin pa rin, sisirain nila ang reputasyon. Alam nyo naman siguro kung sino tinutukoy ko. Ito ang takbo. Ito ang demand. Ito ang sigaw ng taong bayan. Dahil ang batas kamatayan na atin pong isinusulong ay mukhang nakikita na ang figura. Pag dumating ito, grand slam talaga kung saan gagawin ang bitay o firing squad. Bitay man, publicly, firing squad man, publicly. Para magkaroon na ng tama at matuldukan na ang labis-labis na kawalang hiyan ng mga politikong ito. Bigla silang nagutom kasi bayan. Biglang sa pagkawala ni Duterte at sa mga transitional concern na ginawa nila para masira ang reputasyon at pagkilala kay BP Sara. Mukha namang hindi na maganda at nagtutulukan na sila at nagtuturuan na sila, di ba? Hindi ko po alam, pero patuloy po itong tinatalakay at dinidiscuss, no? Hindi pa po natin alam, pero kung ako po ang inyong tatanungin ng Kuya Ed TV, ako pabor ako dyan.
ika nga, count me in. Pabor po ako dyan. Ang inaano lamang po natin dito, kailangan maproteksyonan din ng batas yung grupo na to at maging confidential ang mga miyembro para ika nga makapagtrabaho to ng tama, lalo na sa mga pulis na involved involved sa mga mga heinous crime. Kasi mga ganyan dapat yan, tingga sa tingga po yan, hindi po ipin sa ipin, tingga sa tingga po yan, o bakal sa bakal. At ma-alarma na at ma-warningan na. At yun nga, yung gaya po ng aking pagtalakay sa inyo ng nakaraan, mukhang may larawan na din. So, antabay lamang po ang lahat. Nagpapasalamat po ako sa mga sumuporta sa aking magiging operasyon. At hayaan nyo po magpapasalamat po ako sa inyo pagkatapos po ng aking operasyon. Opo. Pinabababa lamang po natin ang ating sugar kasi basta po masarap ang ulam, lalo kung utan, hindi ko makontrol namin ang kanin. Tapos alam niya na. Pero kailangan po din ng disiplina to adjust systematically. So maraming salamat po na natakil ko lang po, na-discuss ko lang as my part of content, yung salitang vigilante. Kasi wala na pong takot bastusan na po itong administrasyon ni Lupin. Tignan natin kung tatalima sa panawagan ng Supreme Court. Total, di ba? I-take mo man yan o hindi, it will take to impeach you down, Lupin. Paalala lang, magtatapos din ang lahat at iluluwa niyong lahat ang inyong mga bunga ng pagnanakaw at mananagot kayo sa taong bayan. Ang taong bayan ang magdidesisyon at magpaparusa sa inyo ng kamatayan para sa mga kurap at magnanakaw. Marami po salamat. Tingin nyo, uso na ba? O napapanahon na?